na to imno na tong tapat mga igsoon nga Jesus love you. Jesus loves you. Praise God. O, karon mga igsoon no nga ani ata karon para magsimba, magdaig sa tong buhi nga Dios. So unya sa atong pagdaig sa tong buhi nga Dios, padayon ta. So karon ato sang i-welcome ang matag-usan natay bag-ong nakita no, mag-fellowship ta. Atong ipabati ang matamis nga pahiyo. Atong i-welcome, i-shake hands ang mga kamot, atong libot-liboton mga igsoon because we love God. We love this family. I love this family. Atong ipabati ang matamis nga pahiyo mga igsoon. I live in this family. Praise God. Welcome tang tanan. Welcome brother and sister. I live in this family. God has given us, for we are a wonderful family. A wonderful family. Yes, Lord. Salamat, Lord. And it has to be Jesus, you and me. Once again, mga igsoon, I love this family. I love this family. I live in this family. God has given us. I love this family. I live in this family. God has given us. For we are a GIL family. A GIL family. And it has to be Jesus, you and once again, mga igsoon, I love this family. I love this family. I live in this family. God has given us. I love this family. I live in this family. God has given us. For we are called to be a GIL family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family. God has given us. I love this family. I live in this family. God has given us. For we are called to be a GIL family. And it has to be Jesus, you and me. A family. Yes, Lord. Sige, let's pray. Most gracious Heavenly Father, Lord, we thank you sa kabuntagon, Lord, nga naabot mi diri nga safe. Lord, baday na mong gi-invite imong presensya, Lord, nga mamuhat o magdwell diring dapita. Lord, walay laing sikat diri, Lord, kundi ikaw lamang, Lord. Panalangin na, Lord, na namong pagabuhaton, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Maayo ba ang Diyos sa itong kinabuhi, mga igsoon? Amen! So kung maayo si Lord sa itong kinabuhi, pwede ba atong ispusog magpakpak atong mga kamotong maingon ka? Thank you, Lord! Thank you, Lord! Praise God! Praise God! Salamat sa Diyos! Kinsa ba excited, malipayon nga magpasalamat at mudayeg sa itong buhi nga Diyos karong kabuntaga? Amen! Isinggit ato ang Amen! Amen! No? May bilib mga igsoon, ang matagusan, nakadawat kitag panalangin sa tungboy nga Diyos. Lain-laing panalangin gihatag ni Lord, no? But karon gipili na to nga musimba, magpasalamat tungod kay nahigugma ta sa Lord. Kaya speaking of love mga igsoon, walay laing makatupong sa gugma ni Lord sa tuwa, no? Ang Dios labaw sa tanan, ang Dios unang-una nahigugma sa atoa. Kaya ang ato pong paghigugma, ato po nang i-spread para sa atong mga kauban mga igsoon. Kaya karong kabuntagan nalipay si Lord tungod kay ang iyang presensya naakaron kanato, kaya ato siyang daygon. Atong pasalamatan ang ating Diyos na walang katulad. Kahanga-hanga ang ating Diyos mga igsoon. Ang Diyos na naghatag og milagro. Ang Diyos na maghatag og kaayuhan. Ang Diyos na mahigugmaon. Praise the Lord! Atong daygon ang atong buhay nga Diyos mga igsoon. Yes, Lord. Kahanga-hanga ang ginawa mo, pinatunayan sa cross ng Kalbaryo.
Diyos sa imong paghigugma sa amo, O Lord. Lord, wala may mahimo among giangkon kung wala ka, O God. Lord, na may mga panahon, Lord, nga mapakyas media kanimo, but ikaw ang Diyos. Nagpabiling matinud-anon, nagpabiling mapangga, nagpabiling mapasayloon. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad, sukad sa una hangtod karon, O God. Ang imong pagigugma nagpabilin. Thank you for your love, thank you for your presence, thank you for your faithfulness, O God. As we sing this song, Lord, ang mga pag-ampo nga mahimuot ka, O God, sa mga pagdaig karong kabuntaga, because you are God is worthy. Angayan, pasidunggan, ug takos. Hallelujah. Walay sama ang imong gugma, walay sama ang imong pagkamaayo, O God. Yes, Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. Salamat, O Diyos. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Feel the presence of God this morning being so on. Great is the Lord in whom we have the victory. Oh, Holy Spirit, you are welcome in this place. Jesus against the enemy. We bow down on our knees. Please lift up your hands para sa tumboy nga Diyos. And Lord, we want to lift your name on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. You are amazing, God. We exalt your name, God. We glorify your name, Lord. Great is the Lord and most worthy praise. Itong kabitan sa kinasing-kasing atong buhay nga Diyos, we exalt. City of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. Thank you for your presence, God. Jesus is Lord over this place. Jesus is Lord over sa mga kinabuhi. We bow down on our knees. Akong gihangyo ang tanan ko pagpataas atong kamot para sa atong Ginoong Jesus. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Lord, we trust in
your works have done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want
sa gugma mo. Come on, pasalamatan nato si Lord sa tanang kaayo ngayong gibuhat sa atong mga kinabuhi. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Hallelujah. Yes, God, Lord, tanan pa si Dungog, himaya o mapagpasalamat sa imo lamang sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Before ta mo lingkod, my son, paki-high five ng upat ka tao sa tubangan sa likod. Ignacia, welcome. Ate, kuya, salamat sa imong pag-anhi. Praise the Lord. Good morning, JL family. Morning, praise the Lord. Salamat sa atong Ginoo nga padayon tagibugkos o giusa diri nga dapit sa atong panimbahon. Sige po, sa mga bata, you can go to to the children's church para po sa inyong service, no? Children's nga class. Amen. Praise God. So sige po, pahilo na ang tanan. Nga pa po yung mga lingkuranan diri sa tubangan. Hallelujah. Pwede po na ito i-occupy diri sa front. Praise the Lord. Once again po, good morning sa tanan nga naadiri karon. Welcome. A blessed Sunday po sa Matagusa. Nga naadiri karon sa mga wala nakaila po. Ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church, Tangub City. And in behalf po of Bishop Brother Eddie, our spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, I would like to welcome you all to our worship and healing service. Welcome po sa tanan. Sa mga first time po natin nakauban, pwede po natin i-welcome sila. Palakpakan po natin, no? Salamat po sa inyo mga kinaboy. Na po si Ate Mimi Diri from Jelos Amis, together with her family, no, nga naadari karon. So, welcome din po sa tanan naglantang online. Those who are watching online, si Ate Bing, nakita na ako po. Ay, Ate Bing, welcome po sa atong simba. Ang ato pong nasudlan nga simbahan is the Jesus is Lord Church Worldwide, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered po nga Christian church. We are not only present here in Tangub, but we are present in almost all provinces in the Philippines and in 74 countries all over the world. So, di ko pa maglangan. Yesterday po was the day we celebrated the love of our lives. Di po ba? So, gahapon po, nag-celebrate sa Tagalog pa araw ng mga puso. No? Hearts Day po. The people whom God has given to our lives, no? Especially those who are married here, no, yung mga minyo na, yung mga kapikas nila, no, mahal nila sa kinabuhi. We celebrated them. Even dili lang sila, pati na yung mga children ganyan. Ako yung mga nakita online, ipangtagaan sa nila mga special gifts, no, tungkol kay gahapon muna atong gi-celebrate Hearts Day o araw ng mga puso. Now, I do believe po you can't celebrate Hearts Day without love. Amen po ba? No, lisod naman po mo ingon taog heart lang, gugma lang, or kasing-kasing lang, wala ang gugma. No, we believe nga, I believe and I know, matag usa nga diri karon mo agree sa ako nga, kita po, the greatest love sa tanan gyud is walay lain po ang gugma sa Ginoo. Mo agree ba mo ana? The greatest love of all. No, so wala ni lain ang gugma sa Ginoo. Of course, naapoy gugma sa tao, naapoy gugma sa atong pamilya, naapoy gugma sa atong mga friends, pero labaw sa tanan, wala dyan makalupig sa gugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kaya po, to start my message, let me give you some key points may tungod po sa gugma sa Ginoo. No? Kani po ay nadungog na ni nato, pero let me just remind each one, no, kay para mas mo agree gid ta nga wala nagilaing gugma. Ang gugma ra gid sa Ginoo nga labaw sa tanan, no? Ang pinakalabaw nga gugma sa tanan. So number one, key point is that ang gugma sa Ginoo is unconditional, no? Again, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians 13 verse 4 and sa Romans 5 verse 8, kay mo ning sabton, ang gugma sa Ginoo walay kondisyon nga lakip.
No? Wala na tay dapat buhaton para higugmaon sa Ginoo. In fact, kung imong basahon ng Romans 5 verse 8, samtang nato sa pinaka-dark moment of our lives, gihigugma na ta sa Ginoo. Even though wala pa ta nagsubay sa ways ni God, ingon na po ang pulong sa Diyos, God loved us. Ingon ang Romans 5 verse 8, God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Napalang po ta sa itong makalapasan, kasaypanan, gihigugma na po ta sa Ginoo. So God's love is unconditional. Di pare sa tao po nga transactional. Aya lang mo igugma pag naay madawat. Aya lang mo extend og kamaayo kung maayo siya daan nato. So ingon ana po pat si God, He loved us even though wala pa ganita nagtinarong. Gigugma na ta sa Ginoo. Another thing about love, no? God's love is selfless. Imo tapad, selfless. Bot pasabot, dili siya nakasentro sa kaugalingon. No? And kalakip sa paging selfless is yung heart to sacrifice. Di po ba? Willing magsakripisyo. Makita ni mo na sa 1 Corinthians 13, 5 to 6. And again, Romans 5 verse 8. No? Si Lord po, ang atong Ginoong Jesus, He willingly gave His life for us on the cross. No? Imagine that. Wala pa po tayo gihatag sa Ginoo, pero gihatag na sa Ginoo sa ato nga iyang kinabuhi. Willingly. Wala po siya napugos. And number 3, now, naapo na yung word nga love. God's love, nasayo po na akong type. Ingon diya, God's love is everlasting. Now, pag mo yung tag everlasting, whatever the situation. No? In other words, bisan unsa man ang imuang sitwasyon, ang gugma sa Ginoo, dili mo give up sa ato. No, ingon pa diya, it bears all things. Makita ni mo na sa 1 Corinthians 13, 7 to 8. It bears all things, it believes, it is hopeful, and it endures whatever situation nga naata. No, ingon ana po ang gugma sa Ginoo. Pag mo yung tag bears all things, wala siya nag-give up, bisan usahay. Kung tao lang ang ipa-judge, pwede na give up sa Ginoo. Pero si God po, wala gid siya ning give up sa ato. Usahay, ang tao, walay musalig nato. Pero ang Ginoo musalig sa ato. He never loses faith sa ato. No? Grabe ang future nga panlantaw sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. No? Kung ang tao, usahay, wala na, di na, moingon na, wala na kay pag-asa. Wala ang tao nato. Pero sa mata sa Ginoo, there's still potential. Nagyapoy glimpse of, or nagyapon ang positibo nga panglantaw sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kaya, kung buto na naon kita, no, makaunaw na ta, anong gikasaligan kita sa Ginoo, no, nga, usay, wala, umtay ayo, no, usay, dagan man tag failure. Nana, mo higugma si Lord. No, He believes. He is hopeful. Hopeful po ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dili siya hopeless. Dili siya mingog, usay na yung mga panahon, masakitan na to ang heart ni God. Pero, again, wala ta niya gi-give up. No? And, labaw sa tanan, regardless of the situation, sa lain pagkasulti, love never fails. Wala gyud, dili mo lubad. Ang tao pwede pang mulubad, no? I love you to thick and thin. Sa mga panaad sa atubangan sa altar. I love you. Sa pagani na. In sickness and in health. In richer or in poor. Meaning, up or down, ups and downs sa life. I love you. Pero sahay na yung mga tayo matempt pag yun ang tao. Labi na, no? Yung mawala kay Ginoo. Sahay, bisan og si tawani, wala yung divorce sa Philippines, pero dagang ganahan mo gawas. Sa ngano ka, no? Siguro, lisod manggod mo hatag o gugma nga, wala ka. Kaya po, unang-una, dawata sa ang gugma sa Ginoo nga di gyud mo lubad. No? Di pare sa mga bling-bling, mga banggil na to or something, no? Yung mga purse, or si tawagani, jewelry na to, na yung mga uban sa ato, no? Nga, ano lang, for aesthetic, pero dili pure ang uban, no? Pero si God, yung love niya na to is everlasting. Mulong tadyod hantod sa hantod. And ikaupat, labaw sa tanan sa, no? Ang gugma sa Ginoo nagluwas sa ato.
Klaro po kay gisulat sa John chapter 3 verse 16. Kung wala po ang gugma sa Ginoo, dili po niya ihatag iyang anak. No, dili po niya ihatag iyang kinabuhi. Diba? In other words, gi-give up sa Ginoo yang comfort para makita niya ang atong kaluwasan. Makita sa Ginoo nga naato siyang kiliran. Ma-restore ta, ma-reconcile ta sa Ginoo. And number 5, another thing about God's love is that God's love transforms us. Makita niyo na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15. Now, to better understand this, kay diri po magtuyok ang mensahe sa nga atong dunggon karong buntaga about how God's love transforms us. I would like to invite you, please open your Bibles in 2 Corinthians chapter 5 verse 11 to 15. No? So, if you have your Bibles with you, ato pong praktiso ng buoklab, diri po sa ikaduhang Korinto 5, kapitulo 5, versikulo 11, paingon sa 15. No, so sige po. Diri po nato makita yung transformative work sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Alright? So, for the benefit sa tanan, nanadiri, you can read with me. No? Let's read with understanding. Naapo sa screen. Ato pong lantawon. Let us read. 1, 2, 3, go. Therefore, since we know the fear of the Lord, we try to persuade people. What we are is plain to God, and I hope it is also plain to your consciences. And then number 12, verse 12, next. We are not commending ourselves to you again, but giving you an opportunity to be proud of us, so that you may have a reply for those who take pride in outward appearance rather than in the heart. Next. For if we are out of our mind, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. For the love of Christ compels us, since we have reached this conclusion that one died for all, and therefore all died. Verse 15, last. And he died for all, so that those who live should no longer live for themselves, but for the one who died for them and was raised. God bless po the reading of His Word. Now, unsa may nadiyaan ang mga bersikulo. Kung imo pong sabto ng mga bersikulo nga atong gibasa, makita po nato nga tungod sa gugma sa Ginoo. O, naman dito, di ba? Love of Christ. Tungod sa gugma sa Ginoo, nabag-o ta. Na-transform ta, o nakatuna nato nga musunod na sa giingon sa pulong sa Dios. No? So, mupo na ang giingon dito. In other words, ingon sa verse, for the love of Christ compels us. Now, diha po mag-rotate, yun, magtituyok ang atong mensahe. For the love of Christ compels us. Sa Cebuano, ganyan, ang utana ko, pero basta naamoy right word nga ikahatag na ko about sa word nga compel. But, sukad sa ako na doon ganyan, compel, murag ka nang mo push na to ba? Mutulod na to. No, dili tayo tukmod nga maumod, but muna mo drive sa ato nga mobuhat daw ta sa pag-obey, no, sa pagsunod og ma-transform. Tinuod gyud ay yung gugma sa Ginoo makabag-o og kinabuhi. Ngano man sa una, daghan po na diri nga wala sila gana pahitungod sa pulong sa Dios. Walay gana magsimba, walay gana mag-life group, walay gana magbasa sa pulong sa Dios, walay gana mag-pray. Pero kadugayan, na-encounter po niya ang pulong sa Ginoo, unsa po ang nahitabo. Baliktad na. In other words, yung mga time siguro, gi-persecute ta, gisuka na to ang word ni God, karon ato nang ginakaon. Gikaon na to yung atong mga, yung atong naisulti siguro sa una, dili jud ko. Basta sa una, kita pa yung unang persecutor. Pero karon po, gibag-o ta sa Ginoo. Amen po ba? So, ingon na po. Now, what is the description? Now, dito nun ta magtuyo ka, pastor. Sa love of God compels us. Now, giunsa man pag-describe sa Ginoo yung tao nga gi-push or ginatulod diha sa gugma sa Ginoo nga mubuhat sa unsa ipabuhat sa Dios. So, next slide Kuya Jay. Diri po ang question. Ug mo niya itong tubagon. How does God pictures a person who is compelled by
His love. Giun sa man pag-istorya sa Ginoo. Giun sa man pagpakita. Unsay traits. Unsay gingon sa word ni God about ni ana. So di nato langanon. Number 1. Before sa number 1, ang title po di ay is Christ's love compels us. So ito, again, ako mo invite sa pagbasa. 1, 2, 3, go. Christ's love compels us. So, appeal ka ha? Appeal ko. Kitang tanan. So how does God pictures a person who is compelled by His love? So di nato langanon, number 1, ang tao po nga na-push sa gugma sa Ginoo, mo ni ang tao nga mabuhat nagmabutang para sa Dios ug mosunod na. Di ba na dako nga transformation? Di ba? Dako na nga transformation. Before, some might say, mabuhat lang sila para silang kaugalingon. Unsay makapalipay, unsay makapasatisfy nila. Pero kabaluta, wala manggibutang aning kalibutan na makatagbaw sa tao. No? So balik ta, ang tao daw nga natulod sa gugma sa Ginoo, mo ni ang mga tao nga mabuhat og butang na para sa Dios. Klaro po kay mabasa nato, pakita na Kuya Jade, mabasa nito ni sa Cebuano. Sa gingon sa Cebuano, sa APD, ang pulong sa Dios. Klaro po nasulat diha. Ako po, while nagtuon ko ni gabi, na-amaze ko, Lord, andutan ni Lord. Grabe. Mo pasabot, Lord. Mo ni ang gusto ipabot nga mensahe sa Ginoo. Ay ingon diha sa Cebuano, akong basahan para ninyo, kung mura kami buang, mo yung word di gamit, out of our mind. Insane, crazy. Ang sayo nga na, kana tungod og alang sa Dios. And ato lang tiwasog basa para masabta na ito tanan. Ogong husto ang among panghuna-huna, meaning sa si English, right mind, it is, or kana tungod og alang kaninyo. Now, padayon ta. Kay tungod sa gugma ni Kristo kanamo, wala na'y lain namong mahimo. Gawa sa pagtuman kaniya. Sakto gingon ni Lord no sa John, if you love me, you will obey my commandments. So ang love na ni God, kung ikaw po ay nakadawat sa gugma sa Ginoo, muna mo push na to, mutulod na to, una nga mabuhat og butang para sa Dios, ikaduha mo sunod sa Ginoo. Now, let me communicate this sa ato para mas klaro pag yun. Kabalo ba mo nga paminaw na ito niya kay kabalo ko, dagang makarelitan eh. Dagang butang nga atong ginahimo. Again, kita, nga ning tuo kay Jesus. Sabi ning tuo kay Jesus dire. Amen. So, kinsabay disciple ni Lord dire. Amen. Kinsabay nagsunod sa pulong sa Dios. Amen. So, dagang butang nga atong ginahimo, nga align sa word ni God, nga sa tanaw sa kalibutan, murag buang ta. Agree ba mo? No? Sa example lang ani. Katubit ang mga tao nga sa una, pwede ka pala hubog, wala ing nagbuang. Karon kay naa naman ing sunod, sige nagdadalag Bible, sige nag-ato simbahan, ing na naman ang nabuang na So sa tanaw sa kalibutan, tanaw nila po yung atong pagsunod sa Ginoo, kabuang daw. Sa lain pag-translate, ingon pa diha, we are out of our mind. Bot pasabot, wala na daw ta sa saktong pangunaw na. Sa ilang lantaw. Pero ayaw ka discourage igsoon. Ano man? Kay wala ni mo na gibuhat para nila. Gibuhat nato na para sa Ginoo. So kung naay mga tao nga wala pa kasabot nato, ayaw ka discourage, buhatan lang gihapon. Kay nga naman, wala ni mo na gibuhat para nila. Gibuhat ni mo na para sa Ginoo. So muna'y description sa Ginoo sa tao nga natulod or na-push tungod sa iyang gugma. So ang tao mubuhat na dili na pweseng kaugalingon. Now, on the bright side, pag naa naman po yung tao nga makasabot na nato, moingon na sila nga, sakto gid siya. He is on his right mind. Kabalo mo unsay benefit? Kabalo man ta nga wala nato to gibuhat para sa tao, di ba? Gibuhaton nato para sa Ginoo. So pag, at example, nang-invite ka, sige kag-invite, ikaw 1,235, ni mo invite. Para niya, nabuang naman ni siya, balik-balikan man ta diri.
Ana na siya, ana na tong tao. Pero kadugay na to gika-invitar pagka 1236. Gihikap yun sa Ginoo yang kasing-kasing. Nakasabot siya sa pulong sa Dios. Mo agree na din siya. Mo dili ko niya gi-give up. Nakasabot naman siya. So karon nga nakasabot na siya, gisulat po din ni Pablo diya, kana tungod og alang na kaninyo. Para na ni sa inyong benepisyo. Pero nagsugod mi nga gibuhat namo ni para sa Dios. Kaya kung naibutang gipabuhat ang Ginoo nato nga usay sa lantaw sa kalibutan murag tagilid para nila, observe nila murag okay pa ka. Sige kag-pray sumang ka. Magpare ka. Di ba? Para nila medyo di sa kasabot. Ayaw hunong. Nga naman, kay kung kita natin love sa Ginoo, kana gibuhat nato na para sa Dios. Maabot ra ang panahon nga pare sa verse nga makasabot sad sila. And kana na dahil mahimo nang para sa ilang benepisyo. Diba? Sige sabay na diri. Naghan man siguro story diri, no? At first, ginalutos niya yung pamilya. Excuse me. Ginalutos niya yung pamilya. Karon gipasabot sa Ginoo. Unsay nahitabo? Para sa iyong benepisyo. Naluwas na siya. Pero katong nagsigig pray, nagsiglod sa Ginoo, Lord, ikapa nga akong mahal sa kinabuhi. Lord, ikapa akong amigo. Lord, ikapa akong auntie. Lord, ikapa akong mama. Sige kag pray, sige kag dool. Kung kalibutan ng taon. Sige, ampo-ampo. Di ma, tubagon. Are you out of your mind? Maana na siguro. Pero buhatan ng gihapon. Eh wala mo ka nagbuhat og sukwahi sa pulong sa Ginoo. Gibuhat man nimo para sa Ginoo. Amen po ba? Amen, no? Pagka-lovely, pagka-nindot. Wow, ninduta, Lord, no? Kaya di yung data mo give up. Pag feel na to, murag kitara. Ayaw give up. You do it for God. Continue doing it para sa Ginoo. Ngayon to, ako raman ang ginani sa mong pamilya. Ayaw give up. Lahutay. Hindi mong tapad. Lahutay. Oh, lahutay. Number 2. Yun sa pag-describe sa Ginoo yung taong compelled by His love. Ang taong nga compelled by His love, muna yung mga taong nakasabot o ginatagaan nila o value ang sakripisyo ni Ginoong Jesus. Tinood ba, Pastor? Basaw na to. Kaya basig tumuras, Pastor. Tanawa na to, ha? 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. Ako pong basahon, gikan sa unang yun nga bahin, before ang underline. So, ingon diri, kay tungod sa gugma ni Kristo kanamo, wala na ilain namong mahimo, gawa sa pagtuman kaniya. So, sa una, tamo obey. So, karon nakaila ta sa Ginoo, na-encounter na to yung love, obey na ta. No? Nindot gani na nga motivation, nga love ni mo sigan mo na ning sunod ka. Kaya nga naman, yung mga butang nga feel ni mo restriction, murag ikaw gansi kay hala daghanan na po nato i-give up ani oy, give up na to yung bisyo, pagpanigarilyo, paglinya sa lutuhan, kay di naman tamo salig og tsamba. Ingon pa ta, no, di ba? Pas dako pag chance may go tag kilat, kisam kadaog tas luto. Ingon na kagamay og chance. So di na ta mo salig sa chances. Kaya kabalo ta, bless na ta. Bless na ta sa Ginoo. So, nagay ko. So, yung na, daghan, feel na to, daghan yung mga restriction. Pero, on the bright side, ginalikay lang ta sa Ginoo sa mabutang nga makaruwin na to. Di ba sa yung mga pagbuhat og di maayo, mga paghubog-hubog. Di ba, daghan kay implication, nagay mga nabalita. Karon di ba, nga disgrasya. Disgrasya sa TV. Ingon daw, di ba, di daw raba daw hubog, pero nakitaan sa CCTV, pero tidayang tong, siguro, daghan siguro itong kwarta, kay, nga mang ipapalabas nga di siya hubog. No, pero nakitaan ito nga, pero barag totski. Barag na, no? So, yun na po, kanang mabutanga, kung masabdan lang gini mo ang kasing-kasing sa Ginoo, makaingon jud ka, Lord, para naman gyud ni sa kong kaayuhan. Ano man, pag magsigit tagbuhat sa dimay, di ba, ginaruwin niya atong kagalingon. Ginaruwin sa sin, yung atong life, yung atong relationship.
Yung atong connection sa Ginoo. So ingon ana po, now balik ta number 2. Ingon diha, kasabot kay ta og atong gitagag importansya ang sakripisyo ni Jesus. Ngano dayon sa ingon diha, kay nasayod kami. So naay pagkasayod, naay pagkahibalo, pagkasabot. Nasayod kami nga si Kristo namatay alang sa tanan. Busa samara nga namatay pod ang tanan. So, sa ibot pasabot sa Lord, say makita nato sa verse, meaning na ay pag dili po iano sa ato yung sacrifice ni Jesus. Pag natulod ka. Kung imo naon, di ba, kinsa man sa iyang saktong panguna-una, ang willing nga muagig kalisod para lang sa kaayuhan sa taong wakakaila. Layo nimo. Kaya ba nimo? Say ganino, mag-struggle pa ganita, pagkadlaw na manawag, tapos mga igtabang, alas 12, alauna, alas 2, truring. Oh, zaman. Mo pa'y pagmatay, nakatudlog na unta. Bangis ako bro, naplatan ko, gawas yung balay. At sabi mo, buhaton. Siguro, manginoktok sa kadyot, no? Matabang, dili. Matabang. Di ba? Pero si God, kabalo siya nga, kita untang naghimo sa problema to, kay kita nakasala. Pero siya pag yun nangitag pamaagi. Kaya po, ang tao po nga, natulod sa gugma sa Ginoo, kasabot kay siya sa mensahe sa cross. Inay mong tapad, nakasabot na baka. Dili na yano niya ang mensahe sa cross. Dili sa cross, bisag wakagig nag I love you, pero inig mo lang daw ka, wakagig nan sa Ginoo, I love you na. Importante ka sa ako. Kaya di ta importante, nga nung mambiyaan pa sa Ginoo, ang komportable niya nga sitwasyon sa langit. Hello? Kung dili ta importante sa Ginoo, nganong ihatag pa man niya ang kinabuhi para sa ato. Tao lang to Merisi, ang ayan na niya. Mana man ang tao, di ba? Pagpakasala ang tao, justice. Justisya. Tanawa, merisi. Pero si Jesus, wala Gibuhat niya, wala naka-expect. Wala nag-expecta. Gihatag niya yung kinabuhi para sa ato. Kaya dili gid punta pwede manghinambog no. Manghinambog nawa si Jesus. Under ginako, dili po pwede nato. Kay buot sa Ginoo to ihatong kabubuton. Nagihatag niya yung kinabuhi. So kasabot ta o gi-value nato ang sakripisyo sa Ginoo. So namatay po daw ta. Namatay po ta sa to ang daan nga kinabuhi. Ang ngayon tata, tungkol kay nakasala ta, angay tatang mamatay gyud og silutan sa linaw nga kalayo. Nindot kay description no, linaw nga kalayo. Unsay wala pag linaw ang dagat? Walay hangin. Di ba? Pag kusog ang hangin, balod. So ang impyerno, walay hangin. Linaw man nga kalayo. Angay unta ta. Pero gitagaan tagdalan sa Ginoo paingon sa iya. Gignan pagita sa John 14. Muli ko og mag-andam ko og mansion para nimo, para nato nga nagtuo saya. So pagkanindot, so kasabot ka ang tao po nga compelled by God's love, kasabot o gina-cherish niya ang sacrifice ni Jesus para saya. And number 3, second to the last, for tamuhuman. Ang tao po nga compelled by God's love, imo sa sundon yung attitude ni Jesus of selflessness. Grabe ka selfless. Kabalo na ta sa message sa cross. Dili ta kaingon nga, gusto raman si Jesus po sikat, kung na namatay siya. Hello, sikat na kayo sa langit. What is langit compare sa yuta? Siya ang ginasimba sa langit. So that was really an act of love and sacrifice, selflessness. So kita po, kung naay mga time nga, say makaunaw na, Lord, daghan na kag-utang na ko, Lord, nag-sacrifice ba ako? Oh, char.
pwede ka takaingon, ana, kung ang atong Ginoo, una pod nagsakripisyo para nato. Lisod kay angko, no? Lisod kay ingon si God nga, Lord, bless you ko nimo. Pwede ba ako matulog ron? Nang-invite ra ba ko ron? Nang-simba ra ba ko ron? Nagtugtog ra ba ko, Lord? Nagwali ra ba ko, Lord? Nagkanta ra ba ko, Lord? Dili po eh. Kaya yung sacrifice nato, it's just an emulation or kanang pag-awat lang po nato sa selfless act ni God. Kaya kung gimo man gani ng gibuhat, ayaw na ng pag-sacrifice kung dili na out of love. Kay love man sa Ginoo yung mo compel nato nga willing na tamo deny sa atong self. Atong prayer imbis nga let my will be done. Let God's will be done na. Not my will. But your will be done, Lord. Na. Sa ipahita kay Jade, sa verse. O, kung ato tong padayunon nga verse, namatay siya alang sa tanan, aron nga ang mga tao nga buhi karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. O na dagang panahon sa una, sige tagbuhat og di maayo, kay nabuhi lang man ta sa atong kaugalingon. Amen or amen. Amen jud. Tinaw jud na, pastor. Dagang panahon nakasala ta sa Ginoo kay nabuhi ra gyud ta sa atong gusto. That's why kinahanglan nato i-deny atong self. Yun si Jesus, do you want to be my disciple? Gusto ka mo sunod na ako? Deny yourself. Take up your cross and follow me. So nagiday denial sa kugalingon. Kay kung na ito gideny, ay nadatugan na tag-online ron. Domingo, ay trabaho. Diba, lami na magluling hayaw, pastor. Ami na kayo mag-relax. Ga-picnic ko tami, pastor. Pero gideny na ito itong kagalingan. Ano man, unsa man, wala. No, wala gani kadaot ang nadawat nato nga simba ta daghan to nun panalangin. No, gipamulat ta sa Ginoo sa tinuod. Daghan mga tao diya sa gawas, kontento na sila nga nabuhi sila sa lies, sa kaaway. Pero kita gitagaan ta sa Ginoo opportunity nga mo kamata. Tanay mong tapad kung mata pa ba. Mata pa, good. So yung unahan na po. Again, Christ's love compels us. O ang tao na compel sa gugma sa Ginoo, mo ni ang tao nga willing na pod mo magkaroon ng selfless act. No? Tungod kay si God mismo una nag-demonstrate sa ato. Wala na lang ta nabuhi sa atong kaugalingon. No, we deny ourselves, we deny our sinful desires, and we deny the temptation of the enemy sa atong mga kinabuhi nga ginaatake. Now, let me also say to you, no, ang kaaway ra ba, kung ang Ginoo nay dako kay plano sa imo, gaan kaniya nindot nga potential, ang kaaway pod, matik, mangita pod siya ipadala para dili na mahitabo. So ayaw na pag-expect nga okay gyud ang tanan. Naog nagid na di maayong may tabo kay nay kaaway nga gusto. Pero ang kanindot pag nata sa Ginoo, tama naman siya mag-tempt. Tama naman si Satan, di man na siya ka-destroy nimo unless mo obey lang ta sa iyahang temptation. So ayaw gyud hawa sa Ginoo, ini man tapad. Ayaw hawa. Ayaw hawa. Remain in Jesus. No, so ingon na po. Follow Christ's selfless attitude. And number 4 and the last. Dali, pastor. Antay bitaw, pastor, ha? Number 4 and the last, yung mga tao po, nga compelled by God's love, by Christ's love, muna yung mga tao nga nabuhi na para kay Jesus. So, gitagaan ta sa ginong transition, no? Wala na ta nabuhi sa itong kagalingan. We deny ourselves. Naman may mabuhi, pastor? Naman tayo mabuhi, Lord. Okay, si Lord man, di man nagikan ako. Si God man nga nag-preach. Word ni God man atong gi-preach. So, dito na tamo transition nga mabuhi na ta para kay Jesus. Mabuhi na ta para sa Ginoo. Ayun, sa ingon sa verse ko sa 15, the last verse. Namatay siya alang sa tanan, aron nga ang mga tao nga buhi, karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Kung dili alang na kaniya, nga namatay
ug nabanhaw alang kanila. Akong question, kinsa may namatay ug nabanhaw para nato? So dito daw ta mabuhi na. Kamo po ning tubag ha. Dito na ta mabuhi para kay Lord. No? So ingon ana po ang transition. Ingon ana po ang tao nga compelled by God's love. Kung naana po ang gugma sa ato, we begin to live for God. Yung question na nato sa adlaw, Lord, unsaon ka na ako ma-please? Karong adlaw. Say akong pwede buhaton, Lord, para malipay ta. Imbis nga para malipay ka, imbis nga mabuhay na natas tong gusto, lahi na itong gusto pahimuton. Ang pahimuton na ito ang Ginoo. And muna ang tao po nga naay love nga gikan sa Ginoo. So start to do what pleases God. No, kung ang Diyos mahimaya, kung musimba ta, malipay. Akong pangutana sa inyo, malipay bang Ginoo? Musimba ta? Gamay ra eh. Basta sa Domingo, di na niyo mabalik simba. Malipay bang Ginoo? Musimba ta? Amen, no? Wala mo simba para sa tao. Para makitaan ta nila nga, Diyos nun, Diyod kay ko kay. So, 52 weeks. Diyod kay palyas, is katuig. No, sayo po nga itong motive, kung muna siya. Pero kung isimba ka kay gusto niyo ma-please si God din, very good. Ngunaan na mga taong ginatulod sa gugma sa Ginoo. Malipay bang Ginoo? Mag-ampo ta. Hinay man sure. Amen. Malipay ang Ginoo. So, atong buhaton. Malipay bang Ginoo kung ang atong mamas kinabuhi atong dalon sa iya, ha? Amen. So, muna na, that's how you live. And kabalo mo, i-remind po ta mo, kinsa ang nagsulat ani. Ang nagsulat ani, di ba, si Apostle? Si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, grabe gyud kayo. Kung may tag mabuhi para kay Jesus. Excellent. Even to the point, hapit na siya mamatay. Nabuhi gyapon siya para kay Jesus. Kaya usahay bitaw, again, ako lang po ibalik ni Ria, parang kadungsan mo. Usahay, ulaw kay magtatak sa itong casket, no? Inang mamatay ta. For me, to live is Christ, and to die is... Kaya naman, kay kasabot ta, unsa nga nabuhi si Pablo para kay Lord. Pero dili ito para maulawan ta. It's something for us to be inspired. Tao rabi po si Pablo. Pero kaya lagi niya mabuhi para kay Jesus. Ako pa ka? Inay mo tapan, ikaw pa ka? Oh, di ba? Kasi inaalay dapat shape sa atong mindset. Pagbago sa atong panghuna-una. Sa sakto itong gingon sa Ginoo, renewal of your mind. Kay usahay tanan nagsugod sa una-una. Kung pildiro na itong una-una, wala dyan tayo mahimo para sa Ginoo. Sa una-una pa lang, madaog na ta, wala dyan tayo mahimo. Pero kung sa una-una na to, we believe, Lord, sagdi ko kabalo, Lord. Malukot, tabangan ko ni mo. I-guide ka sa Ginoo, mo ni buhatan nak. Apel ginug simba nak, basa sa pulong sa Ginoo nak. Sa pa. Pagpa-mentor, pagpa-disciple, pag-apil og training. Anaon ka sa Ginoo. Gamiton sa Ginoo yung mga tao nga duol nimo. Ayog palayo sa Ginoo. Bisan usahay medyo gipit, medyo problematic. In fact, mo ginaantak saktong panahon mo duol kita sa Ginoo noon. Pag natay problema. Amen. Again, let me remind you, si Lord lang po, lahi mo lang tao, di parehag tao. Si God, ingon mo ko, everlasting ang love. Si God po, pag love niya nato, nakita sa niya nga, natay potensyal nga musaksid. Pero, nakita po na sa Ginoo nga po day tendency to fail and hurt Him. Pero gilab niya po kaniya. Diba? Gihigugma niya po niya. Dahil mga panahon nga, siguro, maging guilty ta, feel na to, pero wala na bago ang gugma sa Ginoo. Mura gihapon. Inay mo tapan, mura gihapon. Oh. So, makatransform yun ang gugma sa Ginoo sa hatong life. So, ako pong tawago ng worship team, no? Pastor, dali kita na human.
Dali na tama man, basta sakto ng oras na masugod. Praise God. So before po tamo adto sa prayer, before ko gumaadto sa application, ako lang po tawagon ng music team. Again, gusto po ang Ginoo sa atong mga kinabuhi nga una, ma-feel ta ba sa iyang love? Mapuno ta sa iyang gugma. Pastor, available ba ang gugma para sa Ginoo nako? Available. Sometimes kita lang yung dili available para sa Lord. Oh, dili po nato gina-consider nga naraday diha si God nag-wait. Wala nato gina-welcome. Kaya importante po yung pag-welcome. Ano man, ang Ginoo nato gentleman. Dili po siya pwedeng mo sulod uninvited. Dili siya kung sa kuan pa no, girespeto ta sa Ginoo no, grabe. Even yung ato ang pagbuot, wala gid siya nag-apil-apil, gitagaan ta niyang free will. Kaya gawas nga gitagaan ta niyang free will, diha man pod makita God sa free will kung kinsa gid imong love. Tama ba? Kung mamili kag sanina, nganong kana may mong gisuot karon? Siguro ang ba may ay pastor mo may nasa una, nakaana naman na. May una. Pero sa uban, mo sila, kaniya akong isuot pastor kay muni akong ganahan. Diba? Makita gid day ang paghigugma sa imong pagbuot. Katupo tanan nga atong nadungog, naaragyapon to nato og ato batong pilion pagsunod. Pero nun ka kung ato tong sundon, mura pod nga atong gipili gid ang Ginoo. Dagan man pwedeng buhaton, pwede naman tang maminaw diri. Mauli na rin ta, ay salamat na human, sayo kay na human sa pastor. Pero inigulay sa balay, balik na punta, pwede. Pero kung balihon po nato, kung inigpaminaw ni mo diri pagkahuman ni mo gawas diya, kaya tinod nga away, wa man sa sulod. Diri, pwede kita on fire. Init kayo. Nigana imong tapat. Paso. Pero nigawas na to. Dito naman ang tinod nga gubat. Pero imong gyapong pilion paghuman. Paghimo. Di ba mo express ni mo imong makita diya nga love ni mo si God? Kaya imo siyang gipili. Kaya po today, before tamo adto sa prayer, ato pong awitan sa ang Ginoo. No? Napoy kanta po. Manindog tang tanan. Napoy kanta nga title po is Heart of a Servant. I do believe ganyan song relate kayo no, sa mga taong compelled by God's love. Makita, ani nga song nga, Lord, dili na akong will ang may tabo. Ang imuha na. And then, sa song sad, dako kayo ang value ginahatag niya sa cross. Clinging to the cross, I'll follow you. Kita po diha. Kaya po, dili lang po natin yung kantahon, kanta-kanta lang. But let's try to sing it from our hearts with understanding sa Ginoo, Lord. Salamat, Ben, sa pagigugma kay nimo na ako, Lord. Salamat kay Lord nga you pick me up from sin and shame. You pick me up from darkness. And you given me light. Yeah, let's just continue to focus our hearts and minds to God. And ato po ning awiton sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Oh, move in your own special way, Jesus. Hallelujah. Standing in all of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, yes God.
Christ living in me, serving you for all eternity. For all Eternity. My eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways. my way. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord, we follow you. Hallelujah. Once again, standing in awe. Standing in awe of your grace. Yes, Lord. Setting my feet in your way. Entering into your presence. Entering into your presence. To behold you face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I My Jesus, my Lord. My Jesus. my Lord, you're the love of my life. Yes, God, wherever you go. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in Yes, God, serving you. serving you for All eternity. My eyes set on you. I set on you In this race that I run. no longer my ways. My way, Let your will be done. make me a servant. Make me a servant. My heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord. You're the love of my life. Yes, Lord, listen to Wherever people, you God. go, wanna be by your side. Oh, thank you for your No presence. longer I, But Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true.
maigsoon, before tamo adto sa congregational prayer, I would like to give you this opportunity to personally connect and pray to God. Na may mga area or mga points atong i-reveal, kitagaan sa Ginoo, kabugaton sa imong heart. Grab this opportunity to ask for God's help. Kung na may mga butang, kinahanglan po ang pasaylo. We use this opportunity as well to ask for God's forgiveness. Come on, let's be connected with God. Baw lang nato tong mga ulo, payong nato tong mga mata, and let's be in a moment of prayer to God. Hallelujah. Yes, Lord, listen to the prayers of your people, God. Oh, Jesus, salamat sa gugma mo. Salamat, Lord, nga ang gugma nimo naghatag, Lord, og bag-ong sinugdanan na. Ang among tang kinabuhi, Lord, ay patapon, paingon untas kalaglagan, paingon sa kadaot, paingon sa silot sa amo, paingon sa silot dito sa impyerno tungod kay nakasala mi. Apan, Lord, salamat kay gihigugma mi nimo. That's why, Lord, written all over your word, God, your rescue plan for mankind because you loved us. You said in your word, Lord, kung kinsa tumutuo sa imo, dili malaglag, dili mahiagom sa linaw nga kalayo, kung dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kaya maigsoon, can pray to God, ibutang imong pagsalig sa Ginoo. Truthfully, tanan po tao nang hinahanglan sa Diyos. Wala po'y tao aning kalibutan na nga walay sala. All of us have sinned against God. That's why we cannot save ourselves. Only Jesus can save us. And how can we be saved? Nahuman na tanan. Iako na ni Jesus ang silot sa tumasala dito sa cross. Ang ato na lang buhaton ningon ang pulong sa Diyos, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya po, as you pray, butang imong pagsalig sa Ginoo. He will save you from eternal condemnation in hell. God can save you from your problem, from your sickness. God can save you from your broken relationships inside the family. Allow God to move in your life. Hallelujah. 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 Lord, akong gitas diya sa imuhay mong mga anak. Kita po nimo, Lord, yung mga giagian, mga pagsulay, mga struggles, kabugaton. Some might have experienced, Lord, nga nabugnaw sila sa ilang paghigugma diya sa imuha. Lord, touch their hearts, oh God. Fan the flame. Painita pagbalik, Lord, ang gugma namo diya sa imuha, Lord. And Lord, help us overcome whatever is hindering us from loving you. Labaw sa tanan. Help us, God, to be diligent in seeking you truthfully and heartily, O God. Tabangi mi, Lord, nga imong mga anak, nga imong bala presensya every time, Lord, nga kami po imudol diya sa imong ipabati imong warm embrace. Lord, yung mga na-struggles, ipabati imong presence, O God. That we are not going through this alone, but you are with us, O God. And Lord, help us to obey you, to be wise, O God. Kung prayer po, Lord, just like how we have sung the song, Lord, nga magkaroon mi ng heart of a servant. Mahimo ming children nimo with a heart of a servant, a heart to serve, a heart to follow you, a heart, oh God, that gives great importance, value to your sacrifice for us. Kabaton po mi, Lord, ng kasing-kasing nga masinugtanon diya sa imo. I pray, O Lord, na imong mga anak, kami po, bawat isa namo,
Help us, O God, to walk in the right path. I-bless mo po ang bawat isa na nagtrabaho, nagskwela, nagnegosyo, even those who are taking care of their houses. Lord, I pray na ikaw po ang paday maghahatag kusog sa mga tag-adlaw. Prosper your people, God. I-bless mo po ang amuang tubig o among pagkaon, Lord. Nga dili lang po kami ang mapanalanginan. Mahimo babulbing panalangin sa daghang pamataw. Ako mapagampo, Lord, nga bawat pamilya, kung na may mga panagbingkil, mga di maayo nga kasinatian sa relations, sa area sa relationship, I pray for restoration. I pray for healing, inner healing of wounds from inside our hearts, and let there be love, unity, pagsinabtanay, pagpinasaylo ay Lord sa sulod sa among pamilya. Lord, let your love transform our lives. Just like how you have shared to us, Lord, yung description sa tao nga compelled by your love. Akong prayer, Lord, inato sa me. Na among dawaton Ginoo nga ang imong gugma ug tugutan namo kini nga mo compel sa amo to do things for you, God, to obey you, to understand and cherish the sacrifice nga imong gibuhat namo, Lord, to follow your act of selflessness, and also to live for you, God. Nabangi mi, Lord, nga amo ng mahimo. I pray, O God, sa aso mi adto uban mi, Lord, ilikay mi sa dawtang buhat sa kaaway. And I pray, Father God, nga sa amo pong kinabuhi, ikaw po ang among ma-please. Ikaw po ang among ma-worship. Lord, ako mapagampo, ikaw gid ang padayon, Lord, mahimaya. Tultuli mi, Lord, tagay mi sa imong kaalam, tagay mi sa imong pagpanalipod, Lord, sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Ikaw po ang padayon maisa, may tuboy, Ginoo, sa among kinabuhi. And ikaw po ang among gusto simbahon, O God. Hallelujah, hallelujah. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your Kuman, ato pong simbahon ng Diyos. Karon po nga kabuntagon. Give your best worship to Jesus right now. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go.
good mga igsoon. Praise the Lord! Pwede mamupakpak ang tanang nakasinati sa gugma sa Diyos. Amen! God is good. And all the time, indeed, mga igsoon, that the Lord is so good sa tong matag usa kinabuhi. And now, we naanata igsoon sa portion sa atuang tithes and offering. Na isa ka panultihon nga nag-ingon mga igsoon, we can give without loving, but we cannot love without giving. Kinsay mo agree ani igsoon? No, sa giwali pa ni Pastor kaganina, ang mga tawo nga nakasinati sa gugma sa Dios, they do things for God and obey. Ang pag-uli nato sa tong ikapulog, mga halad, mga igsoon, it is an act of obedience before the Lord. But musugot taog sa dili na atay kaaway. Amen ba? No? Usa sa aspeto igsoon nga tintalon ta sa kaaway is kanang maging disobedient ta sa Ginoo pinaagi sa tong pag-uli og paghatag. No? He will tempt us igsoon nga mo disobey ta sa Ginoo nga dili nato iuli ang iya sa Dios. Why? Because ang kaaway igsoon, he is aware nga sa dihang dili nato ni tumanon igsoon, mura nato gikawatan ang Ginoo. No, Malakay chapter 3 verse 8, it says here, mangutana ako, matarong ba ang usa ka tawo ang pagkawat sa Dios? Dili apan gikawatan ako ninyo sa unsa nga paagi sa ikapulo og mga halad. Kaya sa verse 10, niingon diri mga igsoon, dada ang tibok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og gibuubo ko kaninyo sa madagayaon gayud nga mga panalangin. The moment we give, it will bless the heart of God. Amen ba? No? And God can bless us to mga igsoon, but si Satan dili siya gusto mapanalanginan ta. Dili siya gusto mauswag ta. Murag atong silingan. Ay, ay. Wala mo inga nga silingan, no? So, inga na igsoon, dili siya gusto ma-bless ta, kaya buhaton niya ang tanan nga dili ta mapanalanginan o babagan ang panalangin sa Dios atong matag usa ka kinabuhi. But the question is, magpapugong ba ka? Pangutanay mong tapad, magpapugong ba ka? No? Kaya ningon diri sa Proverbs chapter 11 verse 24, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam silag kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam-anam hinuon siya og kakabos. Kaya this morning, igsoon, I challenge everybody no nga, dili ta magpapugong sa pag-uli o paghatag sa atong buhi nga Dios. Tungod kay nahigugma ta sa Dios. Amen ba? Praise the Lord. Ang mga tao nga nahigugma sa Ginoo, dili lisod para sa iya nga muhatag diha sa Ginoo. Amen ba? So kung ready na ang matag sa igsoon, let us, atong gunita na to ang mga pouch, and let us bow down our heads and let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you for all the blessing, favor that you poured out in our lives, Father God. Labaw sa tanan, sa kusog, sa protection, Ginoo. Lord, we are here gathering in this place. Isip, Ginoo, sa pag-uli, ug paghatag diya sa imo, Ginoo. I pray that you will bless your people. I pray that you'll continue to prosper all the works of their hands. And no plans, Lord, no words of the enemy forming against them shall prosper, O God. And Lord, you said in your word that you will open, God, the floodgates of heaven, and you will pour out so much blessing in our lives. Lord, use this tithes and offering for your glory. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, og amen. Pwede na tayo makapanghatag, igsoon. Before po tayo manguli, mga pipila na po nga pahinumdom, announcements po. So number 1, every Sunday po, we have 2 services po diri sa atong simbahan. Napo tayo 7:30 a.m. nga service and 10 a.m. po nga service. So you can choose po any service nga ganahan mo mo-join.
Welcome po ang tanan. Amo po mong gindasig, no? Kung napod na yung mamahals kinabuhi, ito pong encourage and invite po nato sa sunod naman po nga panimbahon, no? This last na po di ay nga Sunday, karong Sunday sa February 22. Kung ako na sayo. So, dali aras pa na, no? Apit na mao ang first quarter. So, kaya po, welcome po ang tanan, no? Dali sa aton simbahan. So, sunod nga announcement kay Jade. Every Friday also, we have a prayer meeting, our Night of Power. So, amo po mong giimbita, no? Importante po kaya mga pag-ampo sa atong mga kinabuhi. So, ato pong simba po, ay itong Night of Power po ay magsugod 7 p.m. po diri sa simbahan. And sunod nga announcement, sa pa natin, nawala man diri. Life development training, no? Karon po nga Sunday, wala sa putay classes sa life development training, kay naaputay pahigayon man gud niya nga vision casting. So, next week na lang po ang atong klase diri sa church. So, ang atong post encounter. And then, this coming March 1st Saturday, naaputay morning prayer, alas 4:30 po sa buntag. So, amo sa mong ginbita, you can join us here, no, for our morning prayer. Sunod nga announcement, we also would like to invite you sa ato pong mga life groups. So, kung napo mo'y, kung wala pa po mo naka-join og life group, amo po mong gidasig, no, you can join a life group, any life group nga dool sa inyo, or kung willing po mo, you can also host a life group. Willing po me, the whole church, dili po tanan church ha, pero yung mga pipilang ng mga leaders nga mong bisita po para mag-conduct og life group. Na unsa man ang life group, pastor? Life group po is a small group na wala tay lain pong gina-share, ginapaabot nga message, maulamon po ang message sa pulong sa Ginoo. And time po ni nga para makalagad pod mi, no? Dili man gud simbahan, daghan kita, no? Dili kayo nato ma-personal gyud og kumusta gyud ang tanan-tanan kay bay man. So dito sa life group po, dito po ta ma-serve, malagaran po mo, namo. So ingon-ana po, we'd like to invite you. And also in this month of February, padayon pa po itong ministry fair. So kinsa pa po itong ganahan mag-serve sa ministries nato, naba di kaya malista. So mo po niya mga ministry nato, natay Worship Arts Network, muni sa worship team, dance team, multimedia arts, katong mga nag-projector sa likod, gatekeeping ministry, security of the saints, children's ministry, Warriors Intercessors Network, kanitong mga prayer warrior, and also Life Group Network. Amo po mong invite. Pili lang mo until last of February po ang atong ministry fair. Kung nakabantay mo, naapo di ay mga listing. So kung ganahan mo mag-serve, pwede po, invite po mo nga namo nga magpa-list po kung asa mo ganahan nga magpagamit para sa Ginoo. So manindog po ta, at po iuli ang tanan dungog gimayag pasalamat sa tumboy nga Dios, and para po sa atong closing prayer. Yun yun akong tanan sa pagpataas sa kamot. Record na manghuli at sang pasalamatan atong Diyos pinagi sa awit. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Let's pray. Yes, Father in heaven, Lord, salamat sa kalampusan sa mong panimbahon, O God. Lord, salamat kayo sa mga pulong nga imong ipaabot sa matag usa. Ibin pa man, Lord, nga sa nagdala sa imong pulong as Pastor Kent, kauban siyang pamilya, Lord, padayon ka magapanalangin, nga mahimo pagid silang panalangin sa uban, Ginoo. Ibin pa man, Lord, katong nga mapulong nga, Lord, tabangi mi nga ma-apply to namo, Lord, sa among pagkinabuhi sa kada adlaw, Ginoo. Even pa man, Lord, sa among pagpanguli, padayon ka tabon sa imong hamili nga dugo, Father God, nga makauli mi nga safe and sound, oh God. Lord, kanimo lamang nako iuli ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Amen.